Welcome sa channel na ito. Magandang umaga, araw o gabi sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Sa ngalan ng Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Diyos Anak, ng ating Panginoong Hesus Kristo at Diyos Espiritu Santo, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at katawan sa lahat ng oras. Medyo malalim ang usapin sa channel na ito. At kung kayo ay makamundo, ay marahil mahihirapan kayong maunawaan ang maraming mga bagay na inyong maririnig. Subalit, kung kayo ay bukas na sa mga espiritual na bagay, lalo na sa mundo ng espiritual, ay marahil alam nyo na ang iilan sa inyong maririnig. Ang iilang mga bagay ay pinakita na sa ama nating si Pablo nang maglakbay ang kanyang espiritu upang makita ang mga espiritual na bagay, at tinatawag itong vision sa Biblia. Nasusulat sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2 to 4 na kay Kristo na ako ng mga mangyari mga panahon iyon. 14 na taon na nakaraan, nakapunta ako sa ikatlong langit. Sa katawan kong ito, iwan ko. O sa labas ng aking katawan, iwan ko. Diyos lang ang nakakaalam. Nasusulat na ang espiritu ay maaring maglakbay. Ganon din ang nangyari kay Juan sa aklat ng pahayag. Nasusulat sa Revelation chapter 1 verse 3. Papalan ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na susulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Subalit, ano naman ang patungkol sa panaginip at kababalaghan? Nasusulat sa aklat ni Joel chapter 2 verse 28 to 30. At sinabi ng Diyos, at mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula, ang inyong matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay mga kikita ng mga pangitain, at sa mga lingkod na babae at lalaki ay bubuhos ko sa araw na iyon ang aking espiritu, at ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit, sa lupa, dugo at apoy, at mga haliging usok. Nasusulat din sa aklat ng Jeremiah chapter 33 verse 2 to 3. Ganito ang sabi ng Panginoon, na siyang may likha ng langit, ng Panginoon na umanyo niyaon upang itatag. Panginoon ang siyang kanyang pangalan. Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo pa nalalaman. Kailangan nating pasukin ang mundo ng espiritual para masigit na maintindihan natin kung saan talaga tayo nagmula. Maraming bagay ang hindi na ipinapangaral sa maraming relihiyon. Ang paksa tungkol sa langit at mga bagay na meron dito, tungkol sa impyerno, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito, at kung bakit kailangan maintindihan ng mga tao, lalo na ng mga tao ng Diyos, ang katotohanan tungkol sa impyerno. Gayon din sa iba pang nilikha ng Diyos na tulad ng mga anghel, pati ng ibang nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Nasusulat sa aklat ng Colosas chapter 1 verse 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, mga bagay na nakikita at di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamuluan o mga kapangyarihan
May nilikha sa langit at may nilikha rin sa lupa. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Maraming nilikha ang Diyos na lampas sa ating talino. Kahit pa sa simula, ang hari ng kadiliman ay galing din ito sa langit at nilaglag sa lupa kung saan kasama ang kanyang mga anghel. Sa makatuwid, sila ay nilikha din ng Diyos, ngunit mas pinili nila magiging masama. Babalikan natin isa-isa ang mga paksa tungkol sa mga bagay na ito sa mga susunod nating videos. Magbigay muna tayo ng sulyap tungkol sa langit. Ano nga bang tungkol dito? Saan nga ba pumunta ang Panginoon nang sinabi niya sa kay Pedro sa aklat ni Juan chapter 13 verse 36? Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, saan ka paroroon?" Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko ay hindi ka pa makasusunod sa akin ngayon, ngunit pagkatapos ay makasusunod ka." At gayon din ang sinabi niya sa mga Fariseo sa aklat ni Juan chapter 7 verse 32 to 34. Nang nangarinig ng mga Fariseo ang bulong-bulungan ng karamihan tungkol sa kanya, at nangagsugo ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo na mga punong kawal upang siya ay hulihin. Sinabi nga ni Jesus, "Makikisama pa ako sa inyong sandaling panahon at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako at hindi ako makikita. At kung saan ako naroroon ay hindi kayo makakaparoroon." Alam natin na ang mga Fariseo ay sinikap nilang sundin ang mga tradisyon mula sa panahon ni Moises at mahigpit sa pagsunod ng mga kautusan na inisulat ni Moises. Gayunpaman, ito ay nagpapakita na ang pagsunod lamang sa mga kautusan ni Moises ay hindi sapat para makapunta o makapasok sa lugar kung saan ang Panginoong Hesus ay naroroon, o kahit pa na makapunta sa Diyos Ama, sapagkat nasusulat sa aklat ni Juan chapter 14 verse 6, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." At sinabi rin sa Juan chapter 14 verse 2, "Na sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan." Napakaliwanag na sinabi ng Panginoong Hesus ng kanyang mga alagad ay inihanda niya ng lugar kung saan siya naroroon, kasama ang milyong-milyong mga anghel ng Diyos, mga santo at mga santa, mga nilalang sa langit, mga tao ng Diyos, pati na rin ang mga batang namatay nung nilaglag o nalaglag dahil sa miscarriage. Ang mga batang ito ay patuloy sa paglaki hanggang maabot ang tamang edad. Pero parang lugar doon kung sila ay alalagaan at darating ang panahon na makikita nila ang kanilang mga magulang, at gayon din sila sa kanilang magulang. Ito ay mangyayari kung makapasok sila sa langit at maliligtas. Wala pa itong biblical verses na uukol sa mga bagay na ito, ngunit ito ay nakita na ng mga iilang na bigyan ng pagkakataon upang masulyapan ang langit sa panahong sila ay nakaranas ng muntikang pagkamatay. At ito rin ay ating tatalakayin sa mga susunod na videos. Ang langit ay napakaganda, isang lugar kung saan mararamdaman mo ang tunay na pagmamahal ng Diyos, pagmamahal na hindi mo pa naranasan sa buong buhay sa lupa. May mga halaman, puno at hayop din sa lugar na ito. Ang mga halaman at mga bulaklak
ay nagbibigay ng tunog na para bang umaawit. Gayon din ang mga anghel. Umaawit sila sa pagsamba sa Diyos. Ang lahat doon ay masaya. Walang puot sa puso. Walang inggit. Walang sakit. Isa itong perpektong lugar na inihanda ng Diyos sa lahat. Sa lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus at sumusunod sa Kanya. Maraming bagay na dapat nating gawin upang tayo ay maligtas. Una, sumasampalataya at magbautismuhan ay maliligtas. Datapat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ito ay nasusulat sa aklat. Kailangan ding ipahayag sa ating mga bibig na si Jesus ang Panginoon. Ito ay nasusulat sa aklat ng Roma chapter 10 verse 9. Kailangan din natin mabuhay muli sa tubig at espiritu o magpabautismo. Nasusulat naman ito sa aklat ni Juan chapter 3 verse 5. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ang kinita mo ay ibigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Ito'y nasusulat din sa aklat ni Mateo chapter 19 verse 21 to 24. Marami pang mga bagay na tulad nito ang nasusulat sa aklat kung paano tayo maging ligtas. Maging ligtas. Ngunit sa sa galit ng Diyos, sa apoy sa impyerno, ang Hades, Sheol, o dagat-dagatang apoy. At lahat ng mga tao na hindi nasusulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lugar na ito. Ito'y nasusulat sa aklat ng Pahayag, chapter 20, verse 14 to 15. Ito ay napakaliwanag na babala sa lahat ng tao na mayroong impyerno. Kung hindi man nasusulat ang salitang ito sa aklat, sapagkat ang nasusulat ay dagat-dagatang apoy na katumbas na din ng impyerno. Bilang mga tao, alam natin na mahal tayo ng ating Ama sa langit. Kagaya ng sinabi niya sa Juan chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumasampalataya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ginawa ng Diyos ang impyerno para sa tao, kundi inahanda niya ito sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ngunit sa kasamaan ng mga tao, napupunta sila sa lugar na ito. Nasusulat sa aklat ng Mateo chapter 35 verse 41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa kanyang mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan, inihanda sa dyablo at kanyang mga anghel. Ngayon, magtatanong tayo kung paano na isang mapagmahal na Diyos ay magpadala ng kanyang mga anak sa isang kasindak-sindak na lugar na iyon. Una sa lahat, tayong lahat ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay kanyang mga anak. Nagiging mga anak tayo ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Jesucristo. Basahin natin sa aklat ng Galatia chapter 3 verse 26. Sapagkat kayo lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At kung natatandaan din natin sa panahon ni Moises, ang tawag ng Diyos sa mga taga-Israel ay mga tao ng Diyos. Hindi niya sila tinawag ng mga anak. Kaya sa ating pagpapasakop kay Jesucristo, kung pagpipiliin ko kayo ngayon ng isang basong tubig at 100,000 piso, marahil pipiliin nyo ng 100,000 piso dahil alam nyong marami pang tubig ang inyong mabibili sa halagang ito. Ngunit
Paano kung tayo ay nasa disyerto at mamamatay ka na sa uhaw? Aalokin ulit kita. Isang basong tubig o 100,000 piso. At marahil, tubig na iyong pipiliin. Sapagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pera. Tinatawag natin ito circumstantial priority. Iyon lamang ay kung may oras pa tayong mamili, tandaan natin, 1 segundo lang na tayo ay mamamatay ay hindi na natin ito magagawa. Ang gumawa ng mabuti at magsisi ng ating mga kasalanan. Kagaya na lamang ng sinabi ni Jesus patungkol sa isang mayaman at si Lazaro. Basahin natin sa aklat ni Lucas chapter 16 verse 19 to 31. Meron nga isang mayaman at isang pulubi ng pangalay si Lazaro. At nangyari na namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Tandaan po natin mga kapatid na kapag namatay ang tao ay may susundo sa kanyang espiritu. Maaaring mga anghel ng Diyos o kamag-anak na naunang namatay. Sapagkat ito'y pag-uusapan din natin sa mga susunod na mga videos. Nang nilibing ng mayaman at sa Hades na nasa pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata. Tandaan natin, sa kabilang buhay ay meron pa siyang mata na itiningin. Sa kaalaman ng lahat, ang Hades ay Greek word ng hell o impyerno, or Sheol naman ito sa salitang Hebrew. Itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Siya ay sumigay at sinabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang kanyang dulo ng kanyang mga daliri at palamigin niya ang aking mga dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito." Datapwat, sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng mga mabuting mga bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro ay sa masasamang mga bagay. Datapwat, ngayon ay inaaliw siya dito at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga umag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo hindi maaari." At ang mayaman ay nagsabi, "Ipinamamanhik ko nga sa iyo, o amang Abraham, na suguin mo si Lazarus sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid pa na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya. Baka pati sila'y magpangarito sa lugar na ito ng pagdurusa." At sinabi ni Abraham sa kanya, "Nasa kanila si Moises at mga propeta. Nasa kanila na kung papakinggan nila sila." At sumagot ang mayaman, "Hindi, amang Abraham. Datapwat, kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisi." At sinabi ng amang Abraham, "Kung di nila pinakinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin manghikayat sila kahit ang isang magbangon sa mga patay." Ngayon, sinasabi ko na ang lugar ng apoy ay may katotohanan. Ito ay mga salita mismo mula sa ating Panginoon. At sinabi nga niya na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At nabanggit ko rin kanina na sinabi ni Jesus na mahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit, gaya na lamang ng mayaman na ito. Subalit, mapapansin natin patungkol sa kabilang buhay, si Lazaro ay may daliri na maaring isawsaw para ipalamig sa dila ng mayaman. Ang mayaman ay may dila at siya ay nag-aalala
sa kanyang mga kapatid sa makatuwid siya ay may alaala. Nakiusap kung maaari babalikin sa mundo si Lazaro para magbabala sa kanyang mga kapatid. At hindi naman sinagot ni Abraham na hindi na ito maaari. Kaya kung kagustuhan ng Diyos ay mangyayari ito. Kung kaya din siguro ay maraming nagpakatotoo patungkol sa kabilang buhay. Mga taong iilan sa mga nakaranas o nakasulyap na sa langit at bumalik dalang mensahe ng Diyos. At isa na nga rito ang batang si Colton Borbo na nakapunta at nakita ang langit, ang Panginoong Hesus, mga anghel, ang lulo ng kanyang ama at yung kanyang kapatid na babae na hindi alam ng kanyang mga magulang na babae dahil nalaglag ito habang ipinagbubuntis at ilang buwan pa lamang ito sa kanyang sinapupunan. At si Colton din ang nagpakatotoo na mga tao dito ay mas bata kaysa sa edad nila kung sila'y pumanaw. At ito rin ang testimonya ni Angelica na taga-Ecuador. Ang mga bagay na ito ay babalikan din natin sa mga susunod na videos, kasabay ng mga usapin sa mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Mga nilalang na maliliit at matutulis ang tainga. Mga nilalang na malalaki at itim at mahabang buhok. Mga lamang lupa, mga lumilipad kung gabi, mga nagpapalit ng anyo, mga demonyo, mga masamang espiritu. Marami ang mga ito at ang tanging nasusulat lamang ay ang demonyo at masamang espiritu. Subalit, kung mayroong masamang espiritu, ay meron din namang mabuti at sila'y kasama sa nalikha ng Diyos na nabanggit sa aklat ng Kolosas. Mga kulam, ito ay nabanggit din sa aklat at sa katotohanan na ang Diyos ay may utos na huwag hayaang mabuhay ang mga manggagaway. Makikita ito sa aklat ng Exodo chapter 22 verse 18. Lahat ng ito ay tatalakayin natin sa mga susunod na videos. Nabanggit ito sa aklat na sa simula sa panahon ni Moises ay mga manggagaway na o mga mangkukulam. Ito ay kapangyarihang itim na marahil. Ito rin ang mga mahika ng mga tao ng mga paraho ng panahon ni Moises. Ngunit hanggang dito na lamang ako sa paksang ito. Balikan natin ang langit at ang impyerno. Ang langit ang inaihanda sa atin at ang impyerno naman para sa dyablo at mga anghel nito. Pero kailangan na ang ating pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay. Kaya minungkahi ko na makinig sa mga taong kumakatok sa ating puso para tanggapin ang salita ng Diyos. Sila'y pinadala ng Diyos para tawagin tayo. Tayong lahat ay iisa. Galing tayo sa iisang Diyos. Subalit, nakalimutan na ito ng mga tao na dahil sa mga alalahanin sa buhay, sa tukso, sa yaman sa mundo, at sa galit sa puso, ay natisod tayo. Kailangan nating panatilihin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Dahil maaari na itong mawala. Gaya ng nasusulat sa Pahayag, chapter 3, verse 5. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga pututing gabi at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanilang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harap ng kanyang mga anghel. Gayon din ang sinabi ng Panginoong Hesus sa 72 na misyonaryo na kanyang ipinadala, nasusulat sa aklat ni Lucas chapter 10 verse 17 to 20. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nangagsabi, Panginoon, pati mga demonyo ay nagsikisuko sa amin sa inyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng kidlat mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan sa inyong yurukan
at ang mga ahas at mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan hindi kayo maaano. Gayunman ay huwag ninyong ikagalak ito, na ang masamang espiritu ay natalo ninyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nasusulat sa langit. Dalawang bagay lang ang ating pupuntahan. Kung hindi sa isa, ay sa isa, maliligtas o parurusahan, langit o impyerno. Nasusulat sa aklat ni Marcos chapter 16 verse 16. Ang sumasampalataya at mga bautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At alakip ang mga tandang ito sa mga magsisipasampalataya, magpalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsalita sila ng mga bagong wika. Napakaliwanag ang mga tanda sa mga nanampalataya, magpapalabas ng mga demonyo at magsasalita ng mga bagong wika. Bigyang halaga ang mga bagay na ito. Tayo magdadala sa sarili natin kung saan tayo mapupunta. May babala ang Panginoon, kagaya ng babala ni Noah sa baha. Ang hindi naniwala ay namatay. Ang impyerno ay totoo at dapat na iwasan natin ito. Wala itong pinipili anuman ang antas mo sa buhay, sikat ka man o mayaman. Kung hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Hesus at sumunod sa kanyang mga utos, ay hindi ka maliligtas. At kahit pa ang ibang aktibo sa kanya-kanyang relihiyon, ay maaring hindi pa rin ito maliligtas, sapagkat ang salita ng Diyos ay naroon lamang sa kanilang mga isip at hindi umabot sa kanilang mga puso. Relihiyon sa relihiyon ay nagpapapalitan ng masasamang salita. Hindi nagagalak ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo sa mga bagay na ito. Marami din ang natisod ng dahil sa pira at makamundong mga bagay. Nasusulat sa aklat ng unang Juan, chapter 2, verse 15 to 16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, yung mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ang umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang mga masamang pita ng laman, ang mga masamang pita ng mga mata, at ang mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At nasusulat din sa unang Juan, chapter 3, verse 17 to 18. Datapwat ang sino mang mayroong mga bagay o mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi nyo man lang tutulungan, paano masasabi na sa iyong pag-ibig ng Diyos? Mumuntik kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng mga dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Mga kapatid ko sa Espiritu, panahon na parang suriin ang ating mga sarili at mangagsisi sa ating mga kasalanan, sa Diyos man o sa ating mga kapatid. Hindi ako nangangaral para sa aking sarili, kundi para kay Hesukristo na siyang Panginoon. At kami ay gaya ng mga alipin dahil kay Kristo. Sikapin natin na may sulat ang ating pangalan sa aklat sa buhay. Ganon din ang ating mga minamahal dito sa lupa, mga kaibigan, mga kamag-anak. Nang sa ganan ay may kita-kita tayo sa kaharian ng Diyos. Noong April 15, 1912, sa kanyang una at huling paglalayag, ang ISIS Titanic o Steamship Titanic ay lumubog. Tanan ang maraming antas ng pamumuhay ng mga tao. May third class, second class, at first class. Mayayaman at sikat. Ngunit, ilang araw, ang trahedyang ito ay kinagulat ng buong mundo. Ang White Star Liner ay naglabas lamang ng 2 lista. Isa para sa mga nakaligtas
at isa ay para sa mga hindi. Kailangan nating suriin kung tayo ba ay nasusulat sa aklat ng buhay o hindi. Kung hindi, ay baliwala lahat ng pagsisikap natin at pabalik-balik sa simbahan. Sumainyo nawa ang Espiritu ng Diyos at magigabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Inaanyayahan ko kayo na maging matatag sa pananampalataya sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang araw ng kanyang pagbabalik ay malapit na. At alam natin na alam din ng kalaban ng kanilang oras ay malapit na. Kaya ganun na lamang ang kanilang pagsisikap na wasakin ang sanlibutan ito. Ikinararangal ko ang mga tapat sa Diyos ng mga kapwa naming manggagamot at patuloy na nakipaglaban sa dyablo at mga anghel nito. Nawa, ipagkaloob sa atin ang kapangyarihan at pudiran tayo sa lahat ng oras upang maipagpatuloy natin ang paggawa ng mga buting mga bagay at naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa Torariputin ito pirarutas, salvame, Ama.